Hi guys! Welcome to Jill in Can. So today ay Friday. Ito yung last day ng aming first week of winter term. At ngayon ay may extreme cold warning. At ngayon ay negative 37. That feels like negative 45. So guys, tignan natin kung kaya ba natin. So, dahil sa kakabihis ko ng outfit ko ngayon, init na ako dito. Pero inaantay ko yung bus ko na dumating kasi na-late ako sa first bus. So, bago ako lumabas, i-check muna natin ulit ano yung next bus available bago tayo lumabas. Kasi nga, masyadong malamig at it's my first time na lumabas sa feels like negative 45. So, tignan natin guys kung susugod ba tayo o babalik. So, hindi ko pa alam kung ano yung weather sa labas. Pero kahapon, from the previous video, ay nilamig na ako ng sobra. So, yung ginawa ko noon, nakaganyan na ako. Naglalakad. Tinitisilip ko na lang yung loob ng scarf. Malawak naman yung kalsada dun sa likod ng school ng anak ko. Kaya, dun na lang ako sumisilip sa mga butas nito. Yun, dahil nga ang lakas nung wind din niya. Masakit sa eyes yan. So, ngayon tingnan man natin guys. At kung napansin nyo, nagpalit ako ng aking toque o yung bonnet. Toque, yan. So, meron ng cover sa ears. Ayan, so, ito. So, ito naman mga guys, mga binigay lang sa amin. Yan. So, para hindi na siya lilipad at saka covered na yung forehead nito. Unlike dun sa isa kahapon na na-adjust siya pababa. Kaya lang, pagka ginalaw mo yung hood mo dito, tas minsan naggugulo, at least ito, oh, permanent na siyang ganyan. So, ito na lang. Tatakpan kong ganon. At mamaya ay gloves tayo. So, hindi na rin ako nagpalit ng gloves. Okay naman yon. Although, I know, medyo kulang pa yun. Pero, tignan natin, guys. So, ito yun eh. Kulang pa to, guys. Meron pang mas makapal dito. Pero, lalagay ko lang sa pocket ko yung, yung hand ko. At saka, hopefully, malapit lang. Malapit lang naman yung bus stop dito. 3 minutes walk. Yun, guys. So, good luck sa atin. Sugod tayo o balik? Tingnan natin guys ang weather mamaya paglabas dito. Hi guys, so this is it. 4 minutes to go. Dadating na yung bus. So kaya naman natin ng ganun mag-antay. Yan guys, balot na tayo. Ready? Let's go! Wala namang snow guys. So it's 7:40. It's foggy. So lamig sa face. Nahulog ang scarf ko. Ay nako. Ayan na yung bus. No! Ang aga. Nako. Hindi na ako makakasakay. Sabi 7:44 tapos maaga dumating. Take 2 guys. So mas 7:59 daw. Grabe. 8 o'clock yung pasok ko. Anyway, okay na yan. 7:59 daw. So alis na ako 7:52 ha. Ilang tao sa labas guys. So kaya din hindi na ako nag-i-insist sa asawa ko na ihahatid ako ngayon kasi syempre hindi pa kami sanay mag-drive sa ganitong snow, madulas. Kaya tapos malayo pa yung school. So
Pwede mag-practice muna dito kung mag-grocery lang sa church kaysa bigla ang malayo, kasi hindi pa natin masabi yung pagdadrive sa gantong snow, madulas yung sahig. Ayan guys, meron din namang ibang nag-aantay sa waiting shed, I mean sa bus stop. Yan, madulas yung sahig guys. Parang nasa ano ka, skating rink, ice skating. Pag gantong malambot, okay pa. So dahan-dahan ko nang nararamdaman guys, medyo malamig sa loob ng katawan, pero slight lang. Tapos mabagal tayo maglakad ngayon. Yung class ko ngayon ay 8 to 11. Tungkol sa practicum, first time namin mag-meet doon. Meron na kaming ibang mga classmate dumating doon, yung iba absent. Natin yung bus. On time daw ngayon ulit. So itong suot ko kanina ang init sa loob eh. Ngayon malamig na. Ayan. So isang bus and then magte-train ako. After the train ride ay maglalakad ako sa school. Sa tingin ko bus na tong nagtitwinkle-twinkle na to. Ang importante talaga yung inner body natin, yung lungs ay talagang well covered sa mga school bus to. Hindi ko makita yung watch ko kasi ano nasa loob ng jacket. Pag binuksan ko naman lalamigin pa, kaya hindi ko na siya bubuksan. So ngayon guys, yung dalawang junior high school namin ay hindi na sila papasok. Kahit na over the bakod lang yung school nila, hindi na namin pinapasok. Hindi rin naman in-advise ng teacher na pumasok pa sila. Pero yung dalawang senior high, dito silang pumasok ngayon. 9 o'clock pa yung class nila until 3. So maya maya pa. So ako yung nauna ngayon. And Celestia is not feeling well. May ubo, may fever kagabi. Kaya pinainom namin ng medicine. Medyo mahirap lang siyang painumin talaga. Kaya mahirap magkasakit. Yun guys, anong oras na kaya? Sana hindi delayed. So pag sa bus, sa train station tayo bababa, mas okay yun kasi sure na may dadating na train anytime, sunod-sunod. Pag bus na di-delay, although yung train na di-delay din, pero mas mabuti kasi meron kang heated na waiting area. Ang tagal niya, ayan na ba yan? Naglabasan na yung mga school bus. Wala yata silang nasundo guys. Ayan na yung bus ko. Nasa next after this one. Ayan na siya. A few moments later.
emergency siguro. Fire sa fire yun. Tama sila sa 911. Oo. Ano lang. Oh. Ako, ayun ako yung tao sa labas. Yung konti. Tao. Yung eyelashes ko. Nag-ano na. Ang lala ng eyelashes ko. Tignan mo. Ay, oo nga, diba? Ibig sabihin niya, mahaba talaga yung lashes mo. Ako kasi hindi talaga naabutan ng mga... Alam mo anong nangyayari sa paligid, oh. Kala mo sinumpa. Apologize for the inconvenience. And we're baking chocolate cake. We use this one. And this. For later. Yay. Hala, meron pa. Kasi moist yan eh. It will... Hindi ako papasok sa school today. Sakit ang bibig. Hi guys, so we're going now to the doctor with Celestia. Sophia, wait.
Let's go. So we don't want to take away from Bye. what to do and we have to follow through. Hey, she's happy. We're going to the doctor. Also don't want to And I have still class. autonomy and their independence, right? If someone's capable of doing something themselves, we want to encourage that. Open, open, open. Choice among service users, right? So really, if we tell somebody that they can't do something on a regular basis, they're not going to have the confidence. We're going to the doctor, guys. So Because she's sick since Thursday. May ubo, may fever, may medicine, pero may sakit pa din siya. Ako din actually, masakit yung ulo ko. I didn't go to school today. It's important to have empowerment in your home as it can help service users voice their opinion and make important issues known, right? So if someone doesn't feel confident in their opinions or their ideas or their goals, because to do that, they're not going to have the will and the knowledge that they can express what they want in their lives. And so we want to ensure that we're empowering people. Because if we're not, then we're really taking away that independence and that confidence towards independence. But a lot of the research that you will find online in regards to person-centered learning stems from the UK. They have laws. Okay, can you just tell me the track number? Hi guys! So ngayon ay papunta kami sa doctor for check-up ng little girl na yun nasa likod. Ay nako, umiiyak kasi she's alone at the back. It's okay baby! We will just go to the doctor. It's okay. Ay, first time niyang sa likod mag-isa. Yan, madilim pero ano pa lang, 5:31, 5:40 yung appointment namin. So, may fever tsaka ubo kasi siya. At ganun din kami. Pero siya lang yung naka-appointment for check-up. Wala pa rin kaming family doctor. Hi guys! Welcome to Jill in Can. So, nandito kami ni Celestia sa nag-walk-in kami. Kasama ng daddy ng walk-in clinic kasi kailangan magpa-check up dahil may fever at ubo si Celestia since Thursday. Wait lang. Wow, but it's not moving. Ayan guys, so may mga sakit kami ngayon guys. Dahil sa sobrang lamig ng panahon, si Celestia nagka-fever siya tsaka ubo since Thursday pa. At kanina naman, Monday, ay hindi ako pumasok kasi masakit yung ulo ko. Kasi si Daddy, not feeling well din. So mahirapan kami kasi si Celestia nagpapacarry. Tapos puyat pa si Daddy from work. Kaya hindi kami agad. Kaya kailangan namin may maiwan sa bahay, hindi mo na pumasok today. Yan. So, ngayon, nandito kami sa clinic na malapit sa amin. Ita. So, dito kami sa clinic na malapit sa amin, walk-in, since wala pa kami yung family doctor.
moments later. Remove yung boots and jacket and cap for the height and weight. Let's wait for the doctor. Yan. Yun guys, so ang isang benefit dito sa Alberta, pagdating nyo, pwede kayong kumuha agad ng Alberta Health Card para ma-qualify kayo or pwede kayong mag-avail ng health services. So katulad dito, may free check-up and consultation para kay Celestia. So lahat naman kami pwede. Wala pa kaming family doctor pero appointment lang kami as walk-in. Labas. A few moments later. Celestia, get dressed first. Oh, come here. It's cold outside. Get dressed, get dressed. Isang jacket lang yung isusuot ko. Init lang yung isa eh. Yung dalawa pag pinagsabay. Ay, dito ba? Sa labas. Pawis na pawis ako eh. Dali lang pala magpa-walk-in eh. Bumibili tayo. Hindi. Baka dito sa house. So we don't have dollar anymore. Walang ibang children dito. Ay, lagyan mo to. Hi, we're home. Wake up natin, guys. 3, 2, 1. Guys, ang nangyari sa amin for the past week, dahil sa extreme cold warning na yan, napakalamig guys. Hindi ko iniisip na magkakasakit ako kasi well covered naman ako, feeling ko. Hindi naman ako gininaw, hindi ako nilamig, pero siguro baka may virus since hindi kami masyado lumalabas ng bahay, nasa loob tayo ng bahay. So, kung may isang magkasakit, madali tayong magkahawaan dahil nga, syempre, nasa loob lang tayo ng bahay. Syempre, kung ano yung mga virus na umiikot, nasa loob lang yan, guys. So, ayun, kaya talagang i-take na natin yung mga vitamins. Kahit wala pa yung taglamig, mag-vitamin C na tayo. Tapos, yun, lagi talagang healthy yung mga kakainin natin. Kasi, syempre, kailangan ng katawan natin dito. Para bang feeling ko, parang lagi tayong may battle, no? May battle yung ating body dito sa winter weather na ito. So, kailangan laging strong yung ating mga katawan, guys. So, at isa pa, no, kaya din, yung importante yung food storage dito sa Canada dahil syempre pag winter, mahirap lumabas. Hindi ka makakabili ng maramihan. Syempre kung bubuhatin mo yun, dadaan ka, lalabas ka sa malamig, no? Syempre, tas mabigat yung dala mo. Hindi ka kilos na mabilis kung mabigat yung dala mo tapos malamig pa. Ayun guys. So yung pag-transport ng mga bagay-bagay. Kaya kung meron tayong bibilhin, okay lang. Kung maliit lang yun, konti lang. Pero mas maigi yung meron tayong food storage sa bahay. Kaya kahit weekend, nung hindi kami makalabas, ayun, nag-bake na lang kami. Nagluto na ako ng marami, ganyan. Kasi in-expect ko papasok din ako nung Monday. Pero
hindi na nga natuloy na nakapasok din ako ng Monday. Hindi talaga kinaya ng katawan, guys. Katulad ng gadgets at ang mga cameras na yan, nanghihina din sila, guys, sa sobrang lamig ng negative 45 to 50. So, ganun din yung katawan natin, no? So, yung gadgets, hindi talaga siya kayang tumagal, no? Bigla akong sinearch yung camera namin kung ano yung kaya niyang temperature. So, hindi talaga umabot sa negative 45 yung weather na yon ng nakakayanin ng gadget na yan. So, kung meron man tayong mga gadget na gagamitin outside, no, pagka winter season, ay i-check muna natin kung kaya ba niya ng matagal sa labas at kung ano yung temperature. Well, I guess hindi naman lahat ng mga viewers natin ay nasa ganitong part ng mundo na sobrang malamig, no? Syempre, especially yung mga friends natin, mga family natin, yung mga nanonood natin na nasa Philippines, sa ibang parts of Asia. Yan, so I'm sure yung gadgets nyo safe na safe dyan sa mga temperature na kung nasaan kayo ngayon, guys. So, pero kung yun nga, mga nandito sa mga extreme cold areas ng mga bansa, yan. So, i-check natin maigi yung ating mga gadgets kung kakayanin mag-withstand ng cold weather. So, yun, guys. At ang binigay palang gamot para kay Celestia ay honey at Advil or Tylenol para sa fever niya. So, meron kaming medicine na nabili over the counter, gamot sa ubo, pero sabi ng doktor, hindi niya na nire-recommend yon. Mas recommended nila yung mag-take lang ng honey. So, kami ay nag-honey na rin. Hindi naman kami bumili ng gamot sa ubo na, pero nag-honey na rin kami. Tapos, more sabaw. Tapos, more hot drinks. So, dati hindi talaga ako nakakainom ng mga sobrang hot drinks sa Philippines. Hindi. Laging may ice ang aking mga drinks. Kahit Milo may ice, lahat may ice. Pero dito, kayang-kaya kong lagukin yung sobrang init na hot choco. No? Mabilis ko siyang mainom ngayon dito dahil nga sa sobrang iba yung pakiramdam ko, guys. Para kung mainit yung sa loob ko, pero yung temperature sa labas, pag ginanon, hindi nila nararamdaman na may lagnat ako. Pero ako ramdam ko yung lagnat ko sa loob ng katawan ko. Tapos kahit nagamitan ko ng thermometer, guys, hindi nababasa. Hindi ko alam kung fake ba yung thermometer na nabili namin. So, ayun. Yun yung mga na-experience namin dito, guys. Pero, hopefully, umpisa lang to na hindi ko alam kung mauulit po. Syempre, guys, everyone ay talagang meron tayong mga first experience, mga lessons to learn. At kung meron din kayo, guys, mga na-experience or mga suggestions sa mga experience nyo, please comment down below. Yan. So, yung katulad nung nakita nyo rin, guys, yung snowcapocalypse, no? Yung paglabas namin ng school ay talagang nakakatakot yung itsura ng paligid, guys. So, pero hindi naman nagtagal, no, nung pag-uwi ko na ng bahay ay parang, syempre iba na yata iba kasi yung sa downtown yon. So, dito naman sa amin, hindi ko alam kung nag-subside na yung snow or yung fog na yon, nawala na. Pagdating ko kasi iba naman yung itsura dito sa lugar namin. Pero doon nga sa downtown ay naging ganon yung itsura, no? Parang kala mo ay yung The Day After Tomorrow, yung movie yung dating, no? So yun, parang nakakatakot lumabas pag ganon. Hindi mo alam kung parang ma-foggy na medyo madilim. Hindi mo alam kung talagang end of the world na. Ayun, guys. So ito yung mga first experience namin. Gusto lang namin i-share sa inyo na ito yung mga pinagdaanan namin ngayon. At ngayong first ever na winter season na extreme weather namin. So, parang ilan kami? Family of 7. So, 5/7, guys, ang nagkasakit sa amin. So, merong 2 nakaligtas. No? So, hindi sila uminom ng kahit anong medicine or kahit anong mga hot drinks, hindi. Wala silang, although may konting ubo sila, pero hindi yung extreme na ubo katulad sa amin. So, yun lang, guys. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider
subscribing to my channel, and please like this video, and I'll see you in my next vlog. Bye!